Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel na inyo po lingkod. Today is February 11, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may Horseshoe Drive. Dito yan sa may New Manila, Quezon City. Dadalhin po natin yan sa may Newtown Avenue sa may Greenland Executive Village, Banabasan, Mateo, Rizal. Napo po. So San Mateo to. San Mateo. San Mateo. Malayo. At dadaanan natin ang katrapikan. Ganyan talaga buhay. Ayan, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay pa? Babalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. 746 70. Patuloy na iniimbestigahan ng Embahada ng Pilipinas ang insidente ng pananakit sa isang Pilipina sa shopping mall sa Singapore. Kumalat online ang video ng insidente na nangyari nitong Pebrero 8. Ayon sa Embahada, nakipag-ugnayan na sa biktima ang Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration upang mabigyan ng kaukulang tulong ang Pinay at matiyak ang kanyang kaligtasan. Sa ngayon ay hindi pa kumpirmado ang citizenship ng lalaking nanakit. Hindi na muna nagbigay ng iba pang detalye ang Embahada para maiwasang maapektuhan ang kanilang investigasyon. Samantalang nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itutuon niya ang kanyang atensyon sa sektor ng edukasyon sa mga nalalabing taon ng kanyang termino. Sa kanyang talumpati sa Malacanang sa harap ng mga opisyal ng Department of Education at mga panlalawigang pamahalaan, inihayag ng Pangulo ang kanyang pagkatiwala sa sitwasyon ng edukasyon sa bansa. Tiniyak niyang uunahin tugunan ang mga problema ng mga mag-aaral at guro. Kabilang dito ang kakulangan sa mga classroom na aabot na sa 145,000 units. Ibababa ng DepEd sa mga LGU ang 4.1 billion pesos na budget para mapabilis ang pagpapatayo ng 1,200 silid-aralan. Maglalabas din ng 5 bilyong piso ang mga provincial government para naman makapagpatayo ng halos 3,000 classroom. How we have allowed this to become such a bad situation, I cannot understand. We cannot wait another 5 or 10 years to ensure that every student has a comfortable classroom. Ang pondo ng DepEd para sa classroom doon sa lugar ninyo, bis na idadaan pa sa national government hanggat maaari. Basta kaya naman ng LGU, ay sa inyo na ida-download ang pondong yan. Pinaimbestigahan ng isang
senador ang umano'y paggamit ng convicted American sex offender na si Jeffrey Epstein ng isang grupo sa Pilipinas para linisin ang kanyang imahe online habang naghain naman ng isang resolusyon sa Kamara para sa parehong layunin. Nagpapatrol, Victoria Pulang. Nakatakdang maghain ng resolusyon si Senador Noel Legarda para imbestigahan ang umano'y network ng convicted sex offender na si Jeffrey Epstein sa Pilipinas. Si Epstein ay isang Amerikanong financier na kinasuhan ng sex trafficking ng mga batang babae. Nagpakamatay siya sa kulungan noong 2019. Nakataas umano sa tinaguriang Epstein Files na kinontrata ni Epstein at kanyang associates noong 2010 ang isang grupo na nakabase sa Pilipinas para linisin ang kanyang imahe online. Binanggit ni Legarda si Epstein sa sesyon nitong Martes habang ibibigay ang kanyang co-sponsorship speech para sa Expanded Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act of 2025. I will file a resolution to look at the Epstein footprint in the Philippines and organizations and syndicates that work with him as well as the PR companies that help cleanse his physical and digital image in the Philippines per the reports I've read. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ngayong Miyerkules, tinanong ni Legarda ang mga resource person kung may ideya sila kung sino ang umano'y PR firm na nagtrabaho para kay Epstein. At that time, Mr. Chair, I don't think any PR firm would use any prenup using social media platforms because it was not prevalently used in 2010, Mr. Chair. I think it would necessitate that they would use the traditional media if there was ever an operation like that. Sa Kamara, inihain ng Makabayan Bloc ang Resolution 762 na hinihiling sa Committee on Public Information at Committee on Women and Gender Equality na imbestigahan ang umano'y operasyon ni Epstein sa Pilipinas. Ipinunto sa resolusyon na isang individual ang nagawa ng inspeksyon ng LTFRB sa West Avenue, Fernando Poe Jr. Avenue at Roosevelt Avenue sa Quezon City kung saan nakita ang 10 jeep na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ayon kay Mendoza, patunay ito na walang maayos na garahe ang mga jeep na paglabag naman sa Memorandum Circular No. 2017-007. May ilang driver din hindi naka-proper uniform at pinalalahan ng tungkol sa tamang pananamit. At yan ang balitang sinapati sigurado. Ako sa po, pero Maraming salamat, Kelly Cordero. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Smart, the #1 dishwashing paste. Tanggaling-galing! May nangyari, nakareport agad sa Daily CNN. Thank you sa nag-iisang Kelly Cordero. Talagang literal na nag-iisang Kelly Cordero. Walang katulad yan. Hindi ko siya na-miss na yung episode. Sabi ko nga kinahana, sana ginis na lang natin si Katabi ni Commissioner Galimitan. Kelly, may report ka daw. Hindi pa. Kelly, bro! Go, Kelly! Anyway, masipag talaga si Kelly. Ano kaya? Ay, kamusta naman ang mga... Rep off lang po, dyan lang po. Anyway, partner, meron tayong 746,000 mga ano po, bisyo alas 8, di ba? 8 o'clock habit oh. Si Anjin, mula Pasay City. Ito, may naman tayo sa nanonood sa ating partner. Tapos may nabasa ako dito from Austria Teka ha, nakita ko. Teka, bakit? Sige, Go ahead, partner. yeah, Bago ka muna. Partner, batiin natin ang happy birthday to Mr. Cesar Bonson at happy birthday rin kay Mrs. Gordon Santa. At mula po yung kabati niya kay Mr. Joseph Gasmin at Mrs. Marites Gasmin and Yalong family mula sa Babalacan. Ayun, partner, ito si Zach Tolentino, 8144, watching from Austria. Diba? Anong oras dyan, Zach Tolentino, para matanggit namin kung anong oras ang habit mo dyan, ha? Kasi dito sa Pilipinas,
ay 8 o'clock habit kami dito, 8 o'clock PM. Bisyo alas 8 sa mga nasa TFC, dyan sa Los Angeles, California. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Ito si Mario Festin. Paano po? Hindi tayo nagdire-diretso mag-play, ano ho? Dahil super traffic. Dito sa DCMM Teleradio, Yan, di so ba? pauwi na rin tayo. Paano po? Si Doc Mario.